si Haring Niriga na naging butiki. Noong una panahon, may isang makapangyarihang haring banal na nagngangalang Niriga. Siya ay tagasunod ni Panginoong Krishna at palaging namimigay ng charity tulad ng mga baka, ginto at pilak, bigas, mga telang seda, lupa at iba pa sa mga karapat-dapat na tao. Sa kulturang Vedic, ang mga tao ay umaasa sa mga baka at itinuturing ang mga baka bilang isa sa mga ina ng sangkatauhan. May 7 uri ng ina. Ang tunay na ina na nagluwal sa anak, ang asawa ng guro o spiritual master, ang asawa ng brahmana, asawa ng hari, ang baka, ang nurse, at ang planetang Earth. Ang mga baka ay pinangangalagaan at hindi pinapatay para sa kanilang mga laman, sapagkat napakahalaga ng kanilang gatas para sa paggawa ng pagkain gaya ng yogurt, keso, mantika, at gatas kondensada. Ang mga toro naman ay ginagamit sa pag-aararo para sa produksyon ng agrikultura. Isang araw, isang baka na naibigay na sa isang brahmana o pari ang napadpad at napabalik sa kawan ng hari. Hindi alam ng hari na ito ay ibinigay na niya. Kaya't muli ibinigay niya ang baka na ito sa isa pang brahmana. Ang mga brahmana ay sanay at mabuting nag-aaral ng kabanalang Vedic. Sa lipunang Vedic, sila ang pinakamataas na uri ng tao. Sila ang tagapayo ng mga hari, lalo na sa usaping espiritual. Bagamat maraming brahmana ang may mga pamilya, hindi sila nagnenegosyo. Wala sa kanila ang mayaman. At laging salat sila sa pamumuhay. Nang makita ng may-ari ng baka ang hinahanap niyang baka, sinabi niya sa pangalawang brahmana na iyon ay ang kanyang baka. Nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawang brahmana. Subalit, nagkapayapaan sila at nagkasundo na humingi ng payo sa hari. Nang mapaharap na si Haring Niriga sa dalawang nag-aalitang brahmana, lubos siyang nalito sa tunay na nangyari. Ngunit sa malaking kababaan ng loob, inamin niya na maaring nagkamali siya. Inalok niya ang dalawang brahmana ng mas marami pang baka upang hindi na sila magtalo sa iisa lamang. Gayunpaman, pareho nilang tinanggihan ang alok ng hari at umalis na galit. Nang dumating ang panahon na namatay si Haring Niriga, iniwan na ang kanyang katawan. Tinanong siya ni Lord Yamaraj, ang tagapangasiwa ng kamatayan, kung ano ang gusto niyang unahin. Ang matamasa ang bunga ng kanyang mga mabubuting gawa o dumanas ng bunga ng kanyang mga masasamang gawa. Pinili niyang magdusa muna para sa kanyang mga pagkakamali. At agad-agad ay ginawa siyang butiki ni Lord Yamaraj.
Ang malaki at mabigat na butiking ito ay hindi nakakalibot sa kanyang mundo sapagkat siya ay nabubuhay sa isang malalim na balon. Nang mga panahong iyon, 5,000 years ago ang nakalilipas, si Lord Sri Krishna ay dito naroroon sa earth na gumagawa ng kanyang mga pastimes o paglilibang. Isang araw, ang mga miyembro ng pamilya ni Lord Krishna, ang lahat ng prinsipe ng Yadu Dynasty sa Dwarka, ay nagpiknik sa gubat at nauhaw sila. Habang naghahanap ng tubig na iinumin, natagpuan nila ang balon na ito. At sa balon na ito ay may malaki at napakagandang butiki na nasa ilalim ng balon at nagpupumiglas. Ngunit hindi ito makalabas-labas. Sinubukan nilang iligtas ito, ngunit hindi nila ito magawa. Nang makarating sa kanilang tahanan, sinabi ng mga anak ni Krishna sa kanilang ama ang tungkol sa nakakaawang hayop. Ang pinakamaawain na Panginoon, pagkakarinig sa hiling ng kanyang mga anak, ay pumunta ng personal upang makita ang napahamak na nilalang. Madaling itinaas ni Krishna ang butiki sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay. Sa haplos ng Panginoon, agad na nagbago ang butiki at naging isang magandang Ginoo na nakagayak ng napakamamahaling kasuotan at mamahaling mga alahas. Ang lahat ng nakasaksi ay nagulat. Ngunit si Krishna, ang Supreme Lord, na nakakaalam ng lahat-lahat, ay tinanong ang lalaki. Kahit na alam niya ang nakalipas, ang kasalukuyan, at mga magaganap pa, tinanong ni Krishna ang lalaki kung sino siya at ipinakwento ang buong istorya para sa kapakinabangan ng lahat. Sa kanyang malaking pagkukumbaba, si Haring Niriga ay ikiniwento ang buong pangyayari at pagkatapos purihin si Panginoong Krishna, ang maginoong lalaki ay dinala na sa mga planeta ng kalangitan kung saan siya ay makakatamasa ng lubusan ng bunga ng kanyang mga mabubuting gawa. Pinuri niya si Panginoong Krishna at lumisan na. Ang aral sa kwentong ito, sinasabi na ang isang makapangyarihang hari, kahit pa siya hari, ay hindi dapat kahit aksidente ay agawin ang ari-arian ng mga Brahmana. At isa pa, tayo ay pinapaalalahanan na si Krishna o ang Diyos lamang ang tunay na may-ari ng lahat-lahat. Haribol.